Ang pananampalataya ay walang pinipiling lugar. Kung saan tayo tinawag ng tadhana ay pwede tayong magsamba kung anong relihiyon meron tayo. At ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA at Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, humigit kumulang 78% hanggang 80% na populasyon ng Pilipinas ay Katoliko. At dahil sa malalim na debosyon ni Dr. Ray Martinez na buo o naitatag niya ang St. Therese Diocesan Shrine dito sa Barangay Obispo, Calubian, Leyte. Kaya sa video ko na to, samahan niyo ako na ating bisitahin ang lugar na to. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si John Ray Salud, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Ang parokya ni Santa Teresita ng Batang Hesus sa Calubian, Leyte ay naitatag bilang tugon sa pangangailangan ng mga Katolikong mamamayan ng bayan para sa mas malapit na sentro ng pananampalataya. Pinili si St. Therese of the Child Jesus bilang patrona ng parokya. Si Santa Teresita ay kilala sa kanyang Little Way, isang landas ng kabanalan sa simpleng pamumuhay at pagtitiwala sa Diyos. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang simbahan at ang pamayanang Katoliko sa Calubian. Sa tulong ng mga kuraparoko, lay minister at mga aktibong miyembro ng simbahan, nagkaroon ng mga programa sa edukasyon, kabataan at serbisyo sa komunidad. Iba't ibang mga pari ang naglingkod sa parokya at tumulong sa pagpalago nito. Ang kanilang kontribusyon ay nakatulong sa pagbibigay inspirasyon sa mga deboto ni Santa Teresita. Si Dr. Ray Martinez ay isang masugid na deboto ni St. Therese of the Child Jesus. Pinaniniwalaan na siya ay nakaranas ng personal na inspirasyon at pagpapala sa pamagitan ng kanyang pananampalataya kay Santa Teresita. Layunin niyang ipakilala at palaganapin ang debosyon kay St. Therese sa Leyte at sa buong rehiyon bilang ehemplo ng kababaang loob, simpleng pananampalataya at tiwala sa Diyos. At ayon kay Dr. Martinez, naniniwala siya na maraming biyaya at himala ang nagaganap sa mga debotong tapat kay Santa Teresita, kaya nais niyang magkaroon ng isang sagradong lugar kung saan maaring makalapit ang mga tao sa Diyos sa pamagitan ng kanyang patrona. At ang kwento ni Santa Teresita ay isang simpleng dalaga na naging santa dahil sa kanyang little way na pagmamahal at sakripisyo ay nagbibigay pag-asa sa mga taong nahihirapan. Ang dambana ay nagpapalalim ng pananampalataya ng mga deboto. Maraming dumadayo dito upang magdasal, magnilay at humingi ng tulong sa gitna ng personal na krisis. Marami ang nakakahanap ng bagong direksyon sa buhay matapos bumisita sa dambana. Parang tinatahak nila ang panibagong landas, mas mapayapa at mas may layunin. Dahil sa tahimik at banal na kapaligiran, napapalapit ang tao sa Diyos at napapalaya sa mga bigat ng loob. At maganda rin ang impact ng St. Therese sa mga deboto, hindi lang sa aspetong relihiyoso, kundi pati na rin sa emosyonal, moral at komunidad na antas. At ito rin ay nagsisilbing banal na lugar kung saan nararamdaman ng mga deboto ang presensya ng Diyos. Masigasig na pagdarasal, mas malalim na ugnayan ng Diyos at madalas na pagdalo sa mga misa at sakramento. Maraming deboto ang dumadayo sa lugar na to upang magdasal para sa kagalingan, problema sa buhay o pagpasasalamat. Ang buhay ni Santa Teresita ay nagsisilbing huwaran ng kababaang loob, sakripisyo at pagmamahal sa Diyos kahit sa mga maliliit na bagay. Pagiging mas mapagkumbaba, pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa pamilya at komunidad. Ang shrine ay nagiging lugar ng pagkikita at sama-samang pagdarasal ng mga tao. Mas matibay na relasyon sa kapwa deboto, sama-samang pagsamba, lalong-lalo na sa kapistahan, at pagkakaroon ng spiritual family. May mga taong nagsasabing ang pagbisita sa shrine ay nagbago ng kanilang pananaw sa buhay at minsan ay nagiging simula ng kanilang pagbabalik loob, panibagong direksyon sa buhay, pagkakaroon ng layunin at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya guys, hanggang dito na lang muna sa video ko na to, at kung may nakuha kang magandang aral at nagustuhan mo ang video ko na to, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum. Bye! Ang pananampalataya ay walang pinipiling lugar.
kung saan tayo tinawag ng tadhana ay pwede tayong magsamba kung anong relihiyon meron tayo. At ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA at Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, humigit kumulang 78% hanggang 80% na populasyon ng Pilipinas ay Katoliko. At dahil sa malalim na debosyon ni Dr. Ray Martinez na buo o naitatag niya ang St. Therese Diocesan Shrine dito sa Barangay Obispo, Calubian, Leyte. Kaya sa video ko na to, samahan niyo ako na ating bisitahin ang lugar na to. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si John Ray Salud, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Ang parokya ni Santa Teresita ng Batang Hesus sa Calubian, Leyte ay naitatag bilang tugon sa pangangailangan ng mga Katolikong mamamayan ng bayan para sa mas malapit na sentro ng pananampalataya. Pinili si St. Therese of the Child Jesus bilang patrona ng parokya. Si Santa Teresita ay kilala sa kanyang Little Way, isang landas ng kabanalan sa simpleng pamumuhay at pagtitiwala sa Diyos. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang simbahan at ang pamayanang Katoliko sa Calubian. Sa tulong ng mga kuraparoko, lay minister at mga aktibong miyembro ng simbahan, nagkaroon ng mga programa sa edukasyon, kabataan at serbisyo sa komunidad. Iba't ibang mga pari ang naglingkod sa parokya at tumulong sa pagpalago nito. Ang kanilang kontribusyon ay nakatulong sa pagbibigay inspirasyon sa mga deboto ni Santa Teresita. Si Dr. Ray Martinez ay isang masugid na deboto ni St. Therese of the Child Jesus. Pinaniniwalaan na siya ay nakaranas ng personal na inspirasyon at pagpapala sa pamagitan ng kanyang pananampalataya kay Santa Teresita. Layunin niyang ipakilala at palaganapin ang debosyon kay St. Therese sa Leyte at sa buong rehiyon bilang ehemplo ng kababaang loob, simpleng pananampalataya at tiwala sa Diyos. At ayon kay Dr. Martinez, naniniwala siya na maraming biyaya at himala ang nagaganap sa mga debotong tapat kay Santa Teresita, kaya nais niyang magkaroon ng isang sagradong lugar kung saan maaring makalapit ang mga tao sa Diyos sa pamagitan ng kanyang patrona. At ang kwento ni Santa Teresita ay isang simpleng dalaga na naging santa dahil sa kanyang little way na pagmamahal at sakripisyo ay nagbibigay pag-asa sa mga taong nahihirapan. Ang dambana ay nagpapalalim ng pananampalataya ng mga deboto. Maraming dumadayo dito upang magdasal, magnilay at humingi ng tulong sa gitna ng personal na krisis. Marami ang nakakahanap ng bagong direksyon sa buhay matapos bumisita sa dambana. Parang tinatahak nila ang panibagong landas, mas mapayapa at mas may layunin. Dahil sa tahimik at banal na kapaligiran, napapalapit ang tao sa Diyos at napapalaya sa mga bigat ng loob. At maganda rin ang impact ng St. Therese sa mga deboto, hindi lang sa aspetong relihiyoso, kundi pati na rin sa emosyonal, moral at komunidad na antas. At ito rin ay nagsisilbing banal na lugar kung saan nararamdaman ng mga deboto ang presensya ng Diyos. Masigasig na pagdarasal, mas malalim na ugnayan ng Diyos at madalas na pagdalo sa mga misa at sakramento. Maraming deboto ang dumadayo sa lugar na to upang magdasal para sa kagalingan, problema sa buhay o pagpasasalamat. Ang buhay ni Santa Teresita ay nagsisilbing huwaran ng kababaang loob, sakripisyo at pagmamahal sa Diyos kahit sa mga maliliit na bagay. Pagiging mas mapagkumbaba, pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa pamilya at komunidad. Ang shrine ay nagiging lugar ng pagkikita at sama-samang pagdarasal ng mga tao. Mas matibay na relasyon sa kapwa deboto, sama-samang pagsamba, lalong-lalo na sa kapistahan, at pagkakaroon ng spiritual family. May mga taong nagsasabing ang pagbisita sa shrine ay nagbago ng kanilang pananaw sa buhay at minsan ay nagiging simula ng kanilang pagbabalik loob, panibagong direksyon sa buhay, pagkakaroon ng layunin at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya guys, hanggang dito na lang muna sa video ko na to, at kung may nakuha kang magandang aral at nagustuhan mo ang video ko na to, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel, at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum. Bye!